Kamusta mga kaibigan? Gumagawa kami ng mga summary ng iba't ibang pelikula at kinukwento ito sa mas maikling bersyon. Maaari kayong ma-spoil sa plot kaya watch at your own risk. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa 2024 action-adventure na Damsel. Ang Damsel ay nakatakda sa isang detalyadong medieval na mundo na may mga kaakit-akit na nayon, mararangyang kastilyo, at madilim na kagubatan. Sa kaharian ng Aurea, ang hari at ang kanyang mga kabalyero ay sumasakay sa mga kabayo habang hinahabol ang isang dragon. Sinundan nila ang halimaw papunta sa isang kuweba kung saan nakita ng grupo ang isang bagay na nag-iwan sa kanila ng pagkabigla. Sa sandaling iyon, lumipad ang dragon at bumuga ng apoy upang patayin ang karamihan sa mga kabalyero sa isang iglap. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang buntot upang hulihin ang natitirang mga kabalyero, isa-isa at pinatay din sila. Sa huli, lumapit siya sa hari na lumuluhod at naghihintay sa kanyang katapusan. Pagkalipas ng maraming siglo, sa gawing hilagang lupain, sina Floria at Elodie ay nagtitipon ng anumang kahoy na kanilang mahahanap. Sila ay mga anak ng lokal na Panginoon at ginagawa ang kanilang makakaya upang matulungan ang kanilang mga tao na nahihirapan sa gutom at lamig dahil sa malupit na taglamig. Parami na ng parami ang mga taong umaalis araw-araw at natatakot silang baka mawala na ang kanilang bayan. Nakita ng magkapatid ang isang karwahe na parating na tila kakaiba dahil hindi sila nagkakaroon ng mga bisita. Nagmamadali silang umuwi at nakita ang kanilang ama, si Lord Bayford, at ang kanilang madrasta, si Lady Bayford, na nakikipag-usap sa isang madre na nagsabi na sapat na si Elodie at umalis. Sinabi ni Lord Bayford kay Elodie na gusto ng maharlikang pamilya ng Aurea na pakasalan niya ang kanilang prinsipe. Noong una, tumanggi si Elodie, pero nagbago ang isip niya nang ipaliwanag ni Bayford na makakatanggap ang kanilang bayan ng sapat na pera para mabuhay ng maraming taon. Ilang araw ang lumipas at naglayag ang pamilya papuntang Aurea. Pagkarating nila, namangha ang pamilya sa kasaganaan ng lupa at sa karangyaan ng kastilyo. Dinala sila ng mga tagapaglingkod sa kanilang mga silid at sinabi sa kanila na makikilala nila ang maharlikang pamilya kinabukasan. Pumunta si Elodie sa balkonahe upang masdan ang tanawin at nakita ang isang batang babae na kasing edad niya sa isa pang balkonahe na agad na pinaalis ng isang kasambahay. Kinagabihan, hindi makatulog si Elodie, kaya gumuhit siya para malibang. Pumunta siya muli sa balkonahe para magpahangin at napansin niyang walang mga ilaw sa silid ng isang batang babae. Nagulat din siya nang makita ang mga ilaw sa malayo na nangangahulugang may umaakyat sa bundok sa kalagitnaan ng gabi. Kinabukasan, nakilala ng pamilya ni Elodie ang maharlikang pamilya. Si Reyna Isabel ay pinadala si Elodie upang makipagkaibigan kay Prinsipe Henry bago ang kasal. Matapos ang mga unang pagkakahiyaan, nagkakasundo na sina Elodie at Henry at nagkaroon ng napakagandang usapan. Matapos purihin ni Henry ang galing sa sining ni Elodie sa kanyang mga sulat, tinanong ni Elodie si Henry tungkol sa mga ilaw na kanyang nakita kagabi. Ipinaliwanag ni Henry na ito ay isa sa 3 sinaunang seremonya na pinararangalan ng kanilang mga ninuno. Kaya't ang kasal ay gaganapin sa parehong araw. Sa kastilyo, matapos makipag-usap ni Lord Bayford kay Isabel tungkol sa kasunduan, tila labis siyang nababahala. Sinubukan ni Lady Bayford na alamin ang kanyang kalagayan. Ngunit siya ay nagalit at nagsabi na wala namang problema.
Pagkatapos nito, sinubukan ni Lady Bayford na kausapin si Isabel, ngunit hindi ito nagustuhan ni Isabel. Nang ipaliwanag ni Lady Bayford na sa tingin niya ay dapat magkasundo at magkaugnay ang kanilang mga pamilya, sinabi ni Isabel na ito ay isang transaksyon lamang na likas sa kanilang pangangailangan. Kailangan niya ng isang prinsesa at kailangan ng lupain ni Bayford ng pera. Binigyang diin din ni Isabel na siya ay anak ng gumagawa ng tali, kaya hindi niya dapat makalimutan ang kanyang katayuan. Napansin ni Lady Bayford na mali ang pagkabigkas ni Isabel sa pangalan ni Elodie at sinubukan itong ituwid. Ngunit hindi ito pinansin ni Isabel at umalis na lamang. Pagdating ng gabi, nag-aalala si Lady Bayford at pumunta kay Elodie upang sabihin sa kanya na may kakaibang nangyayari. Kaya't sa palagay niya ay dapat kanselahin ang kasal. Ngunit bago pa man nila mapag-usapan ng husto ang mga bagay, dumating si Lord Bayford at pinatulog ang lahat. Kinabukasan, tinutulungan ng mga kasambahay si Elodie na maghanda para sa seremonya. Binigyan siya ng magandang damit na may kasamang isang punyal o sundang at isang diffuser na may pabango. Ang kasal ay naging maayos. Sina Henry at Elodie ay nagpalitan ng singsing, naghalikan, at ibinigay kay Elodie ang kanyang sariling korona. Pagkatapos ng seremonya, nagpaalam si Elodie sa kanyang pamilya at sumakay sa karwahe kasama si Henry, na ipinaliwanag na sasali sila sa isang sinaunang seremonya sa bundok. Umakyat sila sa isang mabatong hagdan patungo sa itaas at nagulat si Elodie nang makita ang isang grupo ng mga tao na nakasuot ng nakakatakot na gintong maskara. At si Isabel ay nakasuot ng trahe na parang madre. Binigyan si Elodie ng reyna ng isang barya na nagsasabi na tutulungan siyang protektahan ng kaharian. Pagkatapos ay pumasok sila sa kuweba habang ibinabahagi ni Isabel ang isang kwento. Noong dumating ang kanilang mga ninuno sa islang ito, natuklasan nila na may isang dragon na naninirahan dito bilang ang huling natitira sa kanyang uri. Sumalakay agad ang dragon sa nayon noong nakita niya ang mga tao na namumuhay doon. Kaya't nagtipo ng hari ng kanyang mga sundalo at sinubukang labanan ng halimaw. Gayunpaman, pinatay ng dragon ang lahat maliban sa hari, na kailangang ihandog ang kanyang 3 anak na babae upang makibahagi sa isla. Habang nakikinig si Elodie sa kwento, napapansin niya kung paano sila tinitigan ng nakakatakot at ang katotohanan na sila'y tumatawid sa isang mapanganib na tulay sa ibabaw na bangin. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Isabel na ang sakripisyo ng hari ay ang kanilang ipinagdiriwang bawat henerasyon, bago sugatan ng kamay nila Henry at Elodie. Pinagdikit niya ang mga ito upang haluin ang kanilang dugo at sinakop ng tela. Ipinahayag ng reyna na simula ngayon, si Elodie ay opisyal ng kasapi ng dugong Maharlika. Susunod na itinapon ni Elodie ang barya sa bangin. Iniisip na tapos na ang ritual. Binuhat siya ni Henry para dalhin sa tulay. Ngunit biglang humingi ng paumanhin si Henry at itinapon siya sa bangin. Sumisigaw habang nahuhulog si Elodie. Natapaan niya ang maraming sanga bago napadpad sa putik at nawalan ng malay. Nang magkamalay siya, nagkaroon siya ng mga pasa, ngunit nagpumilit na humingi ng tulong. Walang tao ang tulay maliban sa isang nakatagong dragon sa isang kuweba na nagising sa mga iyak ni Elodie. Ang desperasyon ni Elodie ay nauwi sa galit nang tanggalin niya ang kanyang mga alahas at sinubukang umakyat. Ngunit muling bumagsak at nagtamo ng bagong sugat. Noon niya napansin ang mga alahas na hindi sa kanya. Napagtanto na ang mga royal ay nagsasakripisyo ng mga babae sa dragon sa loob ng maraming taon.
Bigla siyang nakarinig ng ingay at lumingon siya upang makita ang ilaw sa loob ng isang kuweba. Kaya pumasok siya roon at nakita ang isang ibon na nasusunog. Agad na pumulot si Elodie ng lupa upang patayin ang apoy. Ngunit huli na, patay na ang ibon. Bigla ay may umuungol sa loob ng kuweba at daan-daang ibon na nasusunog ang lumabas at lumilipad sa ibabaw ni Elodie ng ilang minuto bago sila mamatay sa paligid niya. Gamit ang mga katawang maliit na nagiging mga ilaw, sinubukan ni Elodie na hanapin ang labasan pero napahinto siya nang makita niya ang dragon na papalapit. Tumakbo si Elodie upang magtago habang nagsisimula ang dragon na magsalita. Sinasabi na ang bawat henerasyon ng Maharlika ay dapat magbayad at naaamoy niya ito sa dugo ni Elodie. Sa pagtingin ng kanyang peklat, napagtanto ni Elodie na ang seremonya ay ginagamit upang lokohin ang dragon. Sinabi ng dragon kay Elodie na tumakbo at ginawa niya ito habang sumisigaw. Nakapasok siya sa isang tunnel habang ang dragon ay nagbubuga ng apoy sa likuran niya. Pumasok din ang mga apoy sa loob ng tunnel, ngunit nakahanap si Elodie ng ligtas na lugar sa tamang oras. May nasusunog na katawan doon at napagtanto niya na ito ang babaeng na nakita niya sa balkonahe. Nang marinig niyang paparating na naman ang dragon, sinubukan ni Elodie na makatakas sa pamamagitan ng maliit na butas. Ngunit naipit ang kanyang damit doon. Lumalapit na ang mga apoy kaya matapos ang malakas na puwersa, nakaya ni Elodie na alisin ang crinoline at tumakbo palayo at nagtago sa mas maliit na kuweba. Sa kasamaang palad, may tumama pa ring apoy sa kanyang binti at nasunog ito na nagpasigaw sa kanya sa sakit. Narinig siya ng dragon ngunit hindi siya makapasok dahil hindi sapat ang espasyo para sa kanyang malaking katawan. Nang nawala na ang dragon, naalala ni Elodie ang mapurol na punyal at tinasa ito sa isang bato para putulin ang bahagi ng kanyang damit. Ang sakit sa kanyang binti ay hindi matiis, ngunit pinilit niyang ituloy at tinakpan ang sugat gamit ang naputol na tela. Pagkatapos ay binuksan niya ang diffuser at nagsimula ng kaunting apoy para gamitin ito bilang ilaw. May natagpuan si Elodie na 100 makitid. Sinimulan niyang akyatin ito ngunit ang kanyang damit ay sumabit muli. Kaya hinila niya hanggang sa siya ay makawala at bumagsak pababa. Pinilit ni Elodie na humawak pero sugatan at pagod pa rin ang kanyang mga kamay. Bumagsak siya ulit at nawala ang apoy sa ilaw. Tumayo si Elodie at humawak sa pader para maglakad. Determinadong makarating sa ilaw na nakita niya sa malayo. Matapos ang mahapdi niyang paglalakad, nakalabas siya ng tunnel ngunit muntik siyang mahulog mula sa gilid ng bangin. Nakikita pa rin niya ang ilaw sa kabila. Kaya kinuha niya ang kanyang singsing mula sa kasal at tinapon ito sa kawalan. Umatras siya at kumuha ng buwelo para gumawa ng malaking pagtalon. Madulas ang kabilang gilid ng bangin at hindi siya makahawak. Ngunit buti na lang, habang bumababa siya, naipit ang kanyang sinturon sa bato. Bumigay ito ng konti, ngunit binigyan siya ng sapat na oras upang kumuha ng punyal at isaksak ito sa butas ng bato upang makakapit. Ginamit ni Elodie ang punyal upang umakyat sa natitira pang bahagi ng daan at natuklasan na ang ilaw ay nagmumula sa mga cute at kumikinang na mga slug. Matapos na siguruhing hindi sila nangangagat, hinubad niya ang kanyang malambot na manggas at nilagay ang ilang mga slug sa loob para gawing bagong lampara. Habang siya'y patuloy na naglalakad, nakatagpo siya ng isang maliit na lawa. Ngunit nang subukan niyang uminom mula dito, agad niyang isinuka ang tubig dahil sa masamang lasa na dulot ng mga halamang nasa kuweba. Gayunpaman, may tumutulo na yelo mula sa itaas, kaya tumayo si Elodie sa ilalim nito
upang kunin ang anumang patak ng tubig na maaari niyang maabot. Biglang mas bumilis ang pagtunaw ng yelo at ang ilaw na pumapasok ay nagiging pula. Binuksan ni Elodie ang kanyang mga mata at nakita ang dragon na pumapasok sa yelo gamit ang kanyang apoy. Tumakbo si Elodie habang pumapasok ang dragon at pumagsak sa isang taberna. Pumasok siya pagkatapos sa isa pang tunnel na masyadong maliit para sa mga malalaking hayop. Sa maliit na taberna na ito, nakakita si Elodie ng mensahe sa pader na nagsasabing, "Ligtas dito, hindi niya maaabot," na may pirma na titik V. Habang siya'y nagmamasid, natagpuan ni Elodie ang mga damit ng mga maraming babae. At isa-isa pang pader, nakaukit ang mga pangalan nila kasama ang mga taon. Kasama na ang V na nag-uugnay sa isang batang babae na nagngangalang Victoria. Nagbigay ng sandali si Elodie upang magluksa para sa kanila, bago niya inalis ang bandage mula sa kanyang binti. Doon na niya sinubukang makatulog upang makapagpahinga. Samantala, si Victoria naman ay nagdadagdag ng kanyang pangalan sa pader. Ngunit bigla itong lumingon at sinabi kay Elodie na ito ay kasinungalingan ng lahat. Sa sandaling iyon, nagising si Elodie at natagpuan ang mga slug sa kanyang sugat sa binti. Kinabahan siya at sinimulang alisin ang mga ito. Pero natuklasan niyang may mga kakayahang palang manggamot ang mga slug at ngayon ay maayos na ang kanyang binti. Nilagyan niya din ng slug ang kanyang iba pang malaking sugat at humingi ng paumanhin sa pagmamaliit niya sa kakayahan ng mga ito. Pagkatapos ng tagpong iyon, tinanggal ni Elodie ang mga bahagi ng kanyang damit na sagabal. Isinulat niya ang kanyang pangalan sa pader at nilakbay ang gitnang daan. Hindi pinansin ang galit ng mga ungol ng dragon at umaalingaw-ngaw sa paligid niya. Makaraan ang ilang sandali, narinig niya ang isang mahinang tugtugin at naglakad pa siya ng kaunti hanggang sa makita niya ang isang pader na ang takip ay makikinang na kristal. Ang mga kristal na ito ang nagdudulot ng ingay at kumikislap kapag sinasalubong ng sinag ng araw, sapagkat nasa ilalim sila mismo ng daan palabas. Malapit doon, may korona na V sa itaas na nangangahulugang si Victoria ang nakalabas. Gamit ang matulis na mga kristal, humiwas si Elodie ng isang bahagi sa kanyang damit upang protektahan ang kanyang mga kamay at paa. Gamit ang tulong ng korona, sinimulan niyang umakyat. Hindi alam ni Elodie na pinagmamasdan siya ng dragon, kaya't gumagawa siya ng paraan para umakyat at isang kristal ang nabasag sa ilalim ng kanyang mga kamay na nagdulot ng kanyang pagkahulog, ngunit gumamit siya ng korona upang makakapit. Pagkatapos, narinig ni Elodie ang dragon sa malapit, kaya nagmadali siyang umakyat at sa wakas ay narating ang labasan. Subalit natuklasan niyang nasa gilid siya ng isang malalim na butas sa gilid ng bundok. Labis na nalulumbay, nagluksa si Elodie at bumagsak sa kanyang mga tuhod at umiyak. Bigla ang ingay ng mga sumisinghal na kabayo ay tumulong kay Elodie na mapansin ang isang grupo ng mga mananakay na papalapit sa bundok. Sinubukan niyang sumigaw ng tulong. Ngunit sa sandaling iyon, lumipad ang dragon patungo sa kanya at sinakop ang butas kung saan si Elodie nakatayo. Nakaurong si Elodie sa tamang oras at napansin ang isa pang mensahe sa pader na nagsasabing hindi ligtas. May pirma ni V. Malapit doon, may katawan. Ibig sabihin, namatay si Victoria doon at hindi nakalabas. Hinanda ng dragon ang kanyang apoy, ngunit huminto nang marinig ang boses ng isang lalaki na tumatawag sa pangalan ni Elodie.
Habang lumilipad ang dragon upang tingnan, lumabas na si Lord Bayford ay dumating kasama ang 2 kabalyero at isang gabay upang hanapin si Elodie. Bumaba sila sa kuweba na may bitbit na lubid at nagsimulang maghanap sa lugar. Kaya ginamit ni Elodie ang tunog ng kanilang mga boses para makabalik. Nang dumaan siya sa bagong tunnel, nagulat siya nang makakita siya ng isang pugad na may 3 patay na batang dragon. At naalala niya ang mga salita ni Victoria na nagpapaliwanag sa kanya na nagsisinungaling si Isabel. Hindi pala ang dragon ang huling natira sa kanilang uri at hindi rin siya ang unang sumugod. Sa isang flashback, lumalabas na pumasok ang hari sa taberna nang eksaktong patayin ang lahat ng sanggol. Kaya ang pag-atake ng dragon ay isang akto ng paghihiganti. Pinatay niya ang lahat ng mga kabalyero tulad ng nakita sa simula. Ngunit nang dumating ang pagkakataon ng hari, sinabi ng dragon na ang kamatayan ay masyadong madali at dapat siyang magdusa gaya ng ginawa sa kanya. Mula noon, ang maharlikang pamilya ay nag-aalay sa dragon ng 3 babae na may halo-halong dugo upang sila ay pumasa bilang mga anak na prinsesa. Pagkatapos, nakita ni Elodie ang kanyang ama at ang kanyang mga kasamahan. Ngunit hindi pa siya nagpakita para sa kanyang kaligtasan. Lumitaw ang dragon at hinawakan ng isang kabalyero. Dinampot at hinulog mula sa itaas. Ang kabalyero ay tumama sa mga bato at bumagsak sa lupa at agad na namatay. Habang ang gabay ay sumakay upang magtago, hinawakan ng dragon ang pangalawang kabalyero at tinakpan sa ilalim ng kanyang mga paa bago tanungin si Bayford. Ipinaliwanag niyang naroon siya para iligtas ang kanyang anak na babae at sinubukang umatake gamit ang kanyang espada. Ngunit hinawakan siya ng dragon gamit ang buntot nito at inalisan ng sandata bago siya ibinagsak. Habang palihim na gumagalaw si Elodie at naghihintay ng tamang panahon, sinabi ng dragon kay Bayford na tawagin ang kanyang anak. Nagpasya si Bayford na magbigay ng isang taos-pusong pahayag tungkol sa kung gaano siya nagsisisi at inamin na siya ay nagkamali ng malaki. Pagkatapos ay sumigaw siya. Inutusan si Elodie na huwag lumabas, na naging sanhi upang itulak siya ng dragon pababa at saksakin siya sa puso gamit ang kanyang kuko. Hindi mapigilan ni Elodie ang pag-iingay habang siya ay umiiyak. Kaya nagsimula ang dragon na hanapin siya. Sa kabutihang palad, sa sandaling iyon, gumawa rin ng ingay ang bantay at hinabol siya ng dragon. Iniisip na siya si Elodie. Nang umalis ang dragon, nagpaalam si Elodie sa kanyang ama at hinalikan ang kanyang noo bago siya namatay. Pagkatapos, ginamit niya ang lubid na iniwan ng kanyang ama upang magsimulang umakyat palabas ng taberna. Samantala, natagpuan ng dragon ang gabay at pinatay ito upang habulin si Elodie, na nagawang umakyat ng mabilis upang maiwasan ang mga apoy. Agad na sumakay si Elodie sa kabayo ng kanyang ama, ngunit ilang sandali lamang siyang sumakay bago tumalon at magtago sa ilalim ng mga bato. Dahil nagpapatuloy na tumatakbo ang kabayo, nalinlang ang dragon at patuloy itong sinundan upang sunugin ito hanggang mamatay. Pagkatapos, bumuga ng apoy ang dragon sa mga ulap na nagdulot ng isang malupit na bagyo bilang tanda na ang kasunduan ay nasira na. Sa kastilyo, napansin ito ni Isabel at agad na ipinadala ang kanyang mga kabalyero upang kidnapin si Fiora. Sinubukan silang pigilan ni Lady Bayford, ngunit nasaksak siya. Ilang sandali pagkatapos, nang matapos na ang apoy, lumabas si Elodie mula sa kanyang pinagtataguan at nakasalubong si Lady Bayford na nakarating doon sakay ng kabayo habang patuloy na dumudugo ang kanyang sugat.
Nang marinig ni Elodie ang nangyari, ipinangako niyang ililigtas niya ang kanyang kapatid at kinuha ang kabayo pabalik sa bundok. Samantala, dinala si Fiora sa tulay. Gayunpaman, tumanggi si Henry na gawin ang ritual sa isang bata. Binaliwala siya ni Isabel at ginamit ang sarili niyang dugo at sinugatan ang kamay ni Fiora upang ihalo ito bago itapon si Fiora sa bangin. Nang dumating si Elodie sa tulay, wala na ang lahat at isang walang malay na Fiora ang nahuli ng dragon. Na hindi pa niya pinatay dahil gusto niyang akitin si Elodie na puntahan ng kanyang kapatid. Ang desperadong si Elodie ay bumaba muli sa taberna gamit ang lubid at ginamit ang kanyang dating karanasan upang sundan ang parehong landas ng mas mabilis. Pagkatapos suriin ng mabuti ang mapa upang hanapin ang lungga ng dragon, hinanda ni Elodie ang espada ng kanyang ama at naghanda ng patibong para sa dragon. Ang patibong na ito ay binubuo ng ilang armadura at lubid na nasusunog sa ilalim ng maliit na apoy. Lumayo si Elodie at kapag natapos ng masunog ang lubid, nahulog ang armadura na nagpalipad sa dragon mula sa kanyang lungga upang hanapin ang pinagmulan ng ingay. Ito ay nagbigay daan kay Elodie na makapasok ng palihim sa lungga at gisingin si Fiora, na mabagal na naglakad dahil sa sugat na kanyang binti. Sa sandaling iyon, natuklasan ng dragon ang patibong at bumalik sa lungga. Kaya nagtago si Fiora habang naghihintay si Elodie na may hawak na espada. Sinubukan ni paliwanag ni Elodie na niloko silang lahat ng reyna, pero hindi siya pinaniniwalaan ng dragon at sinubukang bumuga ng apoy. Sinaksak ni Elodie ang bibig ng dragon gamit ang espada para iwasan ang atake, pero nahulog siya sa gilid ng lungga. Habang inaalis ng dragon ang espada, bumagsak si Elodie sa isang lawa at lumangoy palabas sa tamang oras para magawang ihagis ni Fiora ang isa pang espada sa kanya. Biglang tumalon ng dragon sa kanya at hinawakan siya habang sinasaksak siya ng kanyang mga kuko. Sinaksak ni Elodie ang mata ng dragon, kaya't itinapon siya nito. Kinuha niya ang kanyang espada at sinaksak ang dibdib at paa ng dragon. Ngunit hinuli siya ulit nito. Nakita ni Elodie ang alikabok na tumatalbog sa isang kurbadang stalagmite. Kaya nagkaroon siya ng ideya. Tumayo siya sa harap ng stalagmite at nilinlang ang dragon na bumubuga ng apoy sa kanya. Umiwas si Elodie sa huling sandali, kaya tumalbog ang apoy at tinamaan ang dragon. Dahilan upang bumagsak ito. Pagkatapos, ipinakita ni Elodie sa dragon ang peklat sa kanyang kamay upang patunayan na ang halimaw ay pumapatay ng mga inosenteng babae, hindi mga maharlika. Hiningi ng dragon na wakasan na ito, ngunit ibinagsak ni Elodie ang espada at tumangging ipagpatuloy ang siklo ng puot. Pagkatapos, kumuha siya ng maraming slug at nilagay ang mga ito sa katawan ng dragon upang siya ay ganap na gumaling. Samantala, sa kastilyo, isa pang kasal ang pinagdiriwang upang linlangin ang ikatlong babae ng henerasyong ito. Bigla, isang barya ang gumulong pababa sa altar at pumasok si Elodie. Sinabihan ng babae na dalhin ang kanyang pamilya at tumakas. Pagkatapos, sinabi ni Elodie sa mga taga roon na maaari rin silang tumakas kung nais nila. Ngunit tanging ang mga tagalingkod lamang ang seryosong tumalima at umalis. Sa sandaling iyon, dumating ang dragon at bumuga ng apoy sa lahat ng naroroon. Pinatay si Isabel at bawat tao sa pamilya ng Maharlika upang wakasan na ito. Sa kabila ng pagkabahala ng lahat, ipinikit ni Henry ang kanyang mga mata at tinanggap ang parusa dahil alam niyang nararapat ito sa kanya. Di nagtagal, gumuho ang kastilyo at naglakad si Elodie palayo na nakataas noo. Ilang araw ang lumipas,
Nag-ayos na sina Elodie, Gloria at muling gumaling na si Lily Bayford at naghanda na umalis sa isang barko na puno ng ginto at mga kagamitan para sa kanilang mga tao. Nagkasundo silang pamamahalaan nila ang kanilang lupain ng magkakasama. At nagsimulang tawagin ni Elodie si Bayford na ina sa halip na stepmother. Habang naglalayag pa uwi, lumilipad ang dragon malapit sa kanila at nagbahagi ng isang paggalang kay Elodie. Kung gusto nyong makinig pa sa mga movie summary, subscribe na kayo dito sa Cinefellas. See you sa next video!